Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mama Saglit Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign off. For the sign of Pisces. So Pisces, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap. So guys, this reading is a reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. Ang Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga gilap? So guys, tusuklasin at bubalabugin natin angel spirit. Please give me information po. Okay, so this is something the Three of Pentacles. Now, this is something guys with a collaborations, unity, na may pagkakaisa dito. Na kaya kailangan maging aware ka sa mga bagay na nasa paligid mo. Na kailangan mo makipagtulungan, no? Kailangan mo ng tulong ng ibang tao, no? Kailangan mong alamin ang mga bagay-bagay sa paligid mo, sa buhay mo. Dahil minsan, ang kasagutan ay nasa harapan mo na. No? May mga bagay lang na hindi mo nakikita. Let's see what is the additional messages. And of course, this is something the Ten of Pentacles. There is something long-term. Magkakaroon ka ng financial security and financial windfall. Na magkakaroon ka ng pangmatagalan dito. There is something right way. No? May tamang daan para dyan. Nasa tamang proseso at nasa tamang progreso ka na. No? At magdadala sa ito ng pangmatagalan sitwasyon. Magiging masagana, magiging maganda na ang pamumuhay mo. Some of you guys na meron ditong minana, na meron ditong mamanahin, inheritance. Now, so let's see what is additional messages. There's something the Eight of Pentacles. So this is something guys without focus. Being dedicated sa ginagawa mo. So kailangan mag-focus ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Huwag ka magpapadistract, no? Huwag mong hayaan na magkamali ka dito sa eksena na to. Kaya kailangan pag-iisipan mo mabuti, no? Alamin mo yung mga bagay na makakatulong for you for long term, no? Kumbaga mag-focus ka sa ginagawa mo, alamin mo yung mga bagay na nasa harapan mo na. No? Ibig sabihin, kilatisin mo, kilalanin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong for you. And this is something guys with the Seven of Wands, protection at pangalagaan mo yung sarili mo, yung even your grounds, even your territory, na pangalagaan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka dito. Na mag-focus ka sa ginagawa mo. Additional messages. And of course, guys, there's a Knight of Pentacles with a security. Magiging secure ka ngayon pagdating sa finances. How to manage and control your finances. Kumbaga, alam mo na kung paano mo pangahawakan, pangangatawanan. Alam mo kung paano mo ito aalagaan, no? At pagyayabungin. It's good. What is additional messages? And there's a strength card with a confidence na magiging malakas ang loob mo, magiging matapang ka na. Harapin yung mga bagay-bagay. Lalo ka nang naging sigurista at sigurado sa buhay mo. No? Sinecure mo lahat ng mga bagay na nasa paligid mo. Hindi ka natakot na masaktan, hindi ka natakot lumaban dito. No? Kailangan na sinasabi na, kumbaga, inaalis mo na yung takot at pangamba mo. Let's see what is the Three of Pentacles. Three of Pentacles represents with the Moon card, the truth reveal. Malalaman mo lahat. Matutuklasan mo lahat. Malalaman mo ang kahalagahan ng mga bagay na nasa paligid mo. Unti-unti mong maunawaan na kung ano ba talaga yung purpose ito, ano ba talaga yung kailangan mong gawin, mag-pay attention. What is the Ten of Pentacles? There's something the world out. Nababaguhin talaga yung mundo mo dito. Magkakaroon ka ng pangmatagalang sitwasyon. Some of you guys makakapag-travel ka, international and local. Some of you guys may matutupad na pangarap dito. No, ano man yung mga bagay, pangarap, kahilingan, maaaring may isang katuparan. May pag-asa din ako nakikita dito na maaaring magdala sa ng pangmatagalang sitwasyon. No, magiging masagana at magiging magandang pamumuhay mo
Some of you meron ako nakikitang promotions. Some of you meron ako nakikitang bago negosyo. There's something, a new business venture coming in for you. Maring marireveal na sa sarili mo ano ba talagang kailangan mong gawin. Ibig sabihin, ngayon nagkakaroon ka ng thoughts and mindset, no? Not to build a new business on your own. No? Kaya kapag nag-iisip ka na magkaroon ng business, wala kang boss, no? You are also about authority, kung ano talagang gawin, kung ano gusto mong gawin sa buhay mo, ganun. Kumbaga ngayon magkakaroon ka na ng kaisipan na magbukas ng panibagong eksena sa buhay mo. Bagong business. What is the Eight of Pentacles? An Eight of Pentacles represents the Three of Swords. Some of you guys, no, mag-focus ka sa ginagawa mo. Maraming taong di-distract sa'yo. Maraming taong, kumbaga, gugulo sa'yo. Kaya kailangan maging aware ka. No? Maraming lilin lang sa'yo. Maraming mga taong susubukan kang guluhin, linlangin, at wag mong hayaan yung mga tao na to ang sumira sa'yo. No? Kaya kailangan pakalakas sa mga pakiramdam mo. Wag mong hayaan na ma-distract ka. Wag mong hayaan na guluhin ka ng mga tao na to. And this is something the Page of Swords, being curiosity. Some of you guys now may sumusubaybay. There's a spying looking, watching at you. Maraming taong sumusubaybay behind your back. Maraming mga nakatingin sa'yo. Protectionan mo yung grounds mo. Protectionan mo ang karapatan mo. Protectionan mo ang mga bagay na meron ka. What is the Nine of Pentacles? The Nine of Pentacles represents Six of Wands, where victory is yours. Magtatagumpay ka. Magiging maganda at magiging secure na ang buhay mo. No? Kumbaga magkakaroon ka na ng control. Magkakaroon ka na ng manageable. No? Kumbaga kontrolado mo ang sitwasyon mo pagdating sa finances. It's good. No, dahil kailangan ko na hindi ka nababase sa mga sasabihin ng iba. No, magiging kalmado ka na dahil may sarili ka ng negosyo at pamilya. There's a strength with a confidence. Let's see. There's a Five of Cups in reverse. Something acceptance. No, tinatanggap mo na kung ano naman yung mga bagay, pagkakamali, failure, obstacles, ano mga bagay na nabigay kabiguan sa'yo. Tinanggap mo. No, tinatanggap mo na ganun talaga, na there's a something trying error. Nasa buhay, kumbaga, kailangan maging malakas at palaban ka. Hindi laging win-win-win. No? Kumbaga, mayroon talagang trying error. Na minsan nagkakamali tayo, kahit anong pilit natin, no? Nagkakamali pa rin tayo. There's a something point na kailangan mong liwanagin sa sarili mo. Ano yung pagkakamali na yon na kailangan mong itama? Ano yung pagkakamali na yon na kailangan mo malaman kung anong aral na dala-dala? No? Alamin mo. At ngayon tanggap mo na, no, na kailangan mo munang unawain lahat na nangyayari. Kasi kaya ka nagkakamali din, kasi nagiging aggressive ka sa mga desisyon mo. So ngayon, magiging mauta ka na ngayon na kung ano yung mga bagay na nangyayari, kailangan maging kalmado ang pakiramdam mo. No, dahil, kumbaga yung anger na yan, and of course, eagerness na yan, yan yung bagay na makakapagpatalo sa'yo. Kasi, na ano kayo, nagmamadali ka, gusto mo makuha ka agad. So, definitely, hindi ka makakapag-isip. No? So, let's see what is the Three of Pentacles, because the Moon card. Represent with the Two of Pentacles. Keep yourself balanced. Maging balance ka dito, emotional, physical, and mental. May mga bagay dito na gusto mo makuha, pero nasa harapan mo pala ang mga bagay na makakapagpaligay at makakapagdala sa'yo ng tagumpay. No? Minsan, kung naman yung gusto natin makuha, yung pala, nasa harapan mo na yung mga bagay na malaki ang benefits at makakatulong pa sa'yo. What is the Ten of Pentacles? Because the World card represents with the Ease of Wands. Something in your project, new plans, new beginning, na may mga bago simula dito na kailangan mo mag-pay attention. No? There's something in new creative expression, new plans, new ideas. No? Kumbaga sa mundong ginagalawan mo, kailangan maging aware ka. There's a Nine of Pentacles with the security. Maging secure ka rin sa lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo. Hindi ka dapat nagpapadistorbo o hindi ka dapat nagpapalin lang sa mga tao na yan kasi i-distract ka para mawala ka sa focus. I-distract ka para magkamali ka. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo na mag-set ng healthy boundaries. What is Seven of Wands? Requires the Page of Swords. There's a Four of Cups. Now, just re-evaluate or analyze. Kilalanin mo, alamin mo, kasi minsan dito kung ano pa yung protectionan mo, yun pa yung mga taong lilingkis talaga at tutuklaw sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka ha sa mga taong pagkakatiwalaan mo, sa mga taong iniingatan mo. Dahil yung mga tao na yan, minsan yung iba dyan, impostor pala. No? Kumbaga, nagpapalaki ka pala ng ahas. No, this is something guys na kailangan maging curious ka. No, magkaroon ka ng analyzation, visualize,
na para na sa ganun hindi ka matrader at the end of the time. So let's see what is the Knight of Pentacles. And of course, the Knight of Pentacles was the Six of Wands. Represent what? Represent with the Knight of Wands. Slow and steady. No, kailangan mo maging mahinahon. No, magtatagumpay ka. No, isa sa pinakasusi dito yung maging kalmado. No, yung alisin mo yung aggressive mo. Alisin mo yung pagmamadali. No, yung gusto mo na kagad makuha, kumbaga gusto mo na i-shortcut yung eksena, no, iwasan mo yung ganong thoughts. No, sa buhay, guys, walang shortcut. No, hindi pwedeng manalo ka kagad. Kailangan mo muna paghirapan yan. No? What is the strength card? Because the Five of Cups in reverse. Reverse with the Six of Cups. No, this is something, guys, with something a past situation. No, nangyari from the past na kailangan mo tapangan, labanan. No? Kumaga may mga nangyari sa nakaraan mo na hindi mo matanggap yung pagkatalo. No? Ngayon, unti-unti mo na tinatanggap, nagiging malakas ka na, nagiging matapang ka na. No? Hindi ka naduwag, no, sa lahat na nangyari sa'yo. Kumbaga, gusto mo nang matuto, gusto mo nang matuklasan lahat. What is additional messages? Na pagdating sa finances and career, there's a Seven of Swords. Seven of Swords represents something and cheating lying on you. Maging aware ka na maraming enemies, maraming inggitera, maraming pakilamera, maraming mga may lihim na inggit sa'yo. And there's a Page of Pentacles for something investment. Mag-ingat ka, no, for investment. Na baka mabudol ka, baka maloko ka. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Na makakamtan mo, no, magkakaroon ng harvest time dito. No, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, pinagpatrabawan mo, makukuha mo yan. Matuto kang mag-invest sa sarili mo. Huwag mong ipagkakatiwala sa iba. And there's the King of Wands, something ambitions. Unti-unti mo makikita yung magiging outcome. Or look at the bigger picture of your hard work. No, lagi mo pakakatandaan na kailangan handa ka pang matuto, handa kang lumaban, handa mong malaman lahat. No? Let's see what is the additional messages. And there's an action. No? There's a Chariot card. Now, there's something, guys, with a movement. Now, may paggalaw na ng baso dito na magkakaroon ka na talaga ng changes sa buhay mo. Now, unti-unti mo nang nakikita yung magiging possibilities. Now, yung dating drawing lang na ngayon nakukulayan mo na. Dating plano mo lang ngayon, nakikita mo na at namaaring tinutupad mo na. Magkakaroon ng something development sa buhay mo. And there's a Four of Swords, something, listen to your intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa intuitions mo. Huwag ka magpapastress, ha. Pagdating sa finances, kailangan alamin mo yung susi, alamin mo kung paano ka makakawala dyan sa financial crisis na yan. Now, some of you guys, no, talagang kailangan nyo mag-ipon dito. Kailangan nyo mag-savings. Kasi dahil, kumbaga may mga bagay dito na hindi mo lubos na nauunawaan, no? At nakikita pa lahat ng kaganapan. Some of you, magkaroon ka ng dito, no, yung emergency funds, no? So, let's see what is the additional messages na pagdating sa love life. Sa love life mo, guys, let's see. There's a King of Cups. There's a devoted for the person. May taong sumusupport at gumagabay sa'yo. Masaya ka kasama tong tao na to. Now, this is something is with the Ace of Pentacles. Na pares kayo may trabaho. Na pares kayo nagtutulungan. It's good. This is something a big shot and big money coming in for you. The two of you guys. And this is something, guys, with a Star card. And hope and recovery. Makaka-recover ka na from that, guys, no? Makaka-recover ka na from the pain, from the struggles. No, ano man yung mga bagay kabiguan sa buhay mo, makaka-recover ka na. Some of you guys, no, dealing with the Scorpio, dealing with Taurus, dealing with the Capricorn. Let's see what is additional messages. Represent with the Justice card. No, makukuha mo pa rin yung hustisya. May mga bagay dito na maaaring nagbigay ng kaguluhan sa'yo pagdating sa buhay pag-ibig, huwag ka mag-alala. No? Makukuha mo what you deserve. Mag-ingat ka lang, no, sa mga actions mo, mamaya mag-reflect sa'yo. Consequences ang dala-dala nito. There's a Ten of Wands, something burden. No? Kumbaga, ano man yung mga bagay na naramdaman mo, pasakit, pasanin, obligasyon, ay maaaring mawakasan at matapos na. And this is something that because there's something proposal or romantic proposal, engagement, wedding coming in for you. No, so let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa health.
There's a full card for a leap of faith na dapat malakas sa pananampalataya at tiwala mo. Magdasal ka, no? Humingi ka ng gabay sa ating angel spirit at humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. No, at may mga kagalingan talaga dito with the 8 of Wands. Magiging mabilis ang paghilom at magkakaroon ng pagbilis ng recovery mo. Some of you makakapag-travel pa, international, no? And this is the Ace of Cups, no? And some of you guys, no, nag-uumapaw ang pag-ibig dito. No, mahal na mahal yung isa't isa, or maaaring magkakaroon ka ng bagong pag-ibig dito, at magigsisilbing kaligayahan mo, at makakawala ka na sa comfort zone mo, sa mga takot at pangamba mo. No, handa ka ng matutuhat, handa ka mo ng makita ang kahalagahan ng sarili mo. Some of you guys, there's a something devil card, na maaaring may mga gumagawa sa'yo dito with the devil energy, kaya ka nagkakaroon ng takot at pangamba. And there's a 9 of Pentacles, no? Especially gusto nito magastosan ka, mahirapan ka. No, and there's an 8 of Cups, no? Something cleansing. Kailangan nyo mag-cleansing, ha? You have a full of negativities sa buhay nyo, sa lahat ng aspeto. So let's see, what is the additional messages for all areas of your life? There is a Knight of Wands. Something, guys, na kailangan mo magtiyaga. No, kailangan mo magpatuloy sa ginagawa. There is an Emperor, maging mature ka sa mga desisyon. Hindi ka dapat nagbe-base sa mga taong sinasabi nila sa'yo. Kailangan alam mo sa sarili mong grounds mo. There's a Justice card. Pay attention to the red flag. May paalala sa'yo na kailangan mo mag-ingat. No, kailangan mong pagmasdan yung mga bagay na nasa paligid mo, even your thoughts, even your vibrations, and of course, even your kumbaga, verbal expressions. Mag-ingat ka, no? Dahil, kumbaga, pinapaalalahanan ka dito, kailangan magkaroon ka ng control. There's an Empress card for something rebirth, no? This is something disconnect from the world. Kailangan mo nang baguhin yung mundong ginagalawan mo. Kailangan mo nang ulit mahalin ang sarili mo at alagaan yung sarili mo. And there's something, guys, with a 10 of Wands by choices. Piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na nakakasama sa'yo. Maging practical ka and secure ka pagdating sa finances. How to manage and control your finances. Kailangan maging mature ka. And there's a 10 of Swords, no? There's something sabotage. May babaeng inggitera dito, guys. No, mataba siya na maaaring gumagamit siya ng rejuve, ganito ganyan. No, maputi ang mukha, maitim ang katawan. And this is something, the 8 of Swords with the toxic and negative. So, napapalibutan ka talaga ng toxic and negativities. Kaya kailangan marunong ka mag-cleansing, no? Nang sa ganun, guys, mapakawalan mo yung negativities na nasa paligid mo. Hindi mo ma-attract lahat ng yan. So, guys, this is your reading, no? Maraming salamat for a weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14. If you want to watch the extended reading, kung gusto mo mapagpatuloy ang panonood ng ating gabay for weekly gabay, we have also extended reading nito. Magkakaroon tayo ng kadugtong nito na doon napapaloob yung messages with the devices, and there's something angels number, angels messages, and there's something, guys, with messages for money matter, and of course love life advices. Na meron naman ditong kung ano gusto sabihin sa inang person mo, napapaloob din dito. There's a confession messages. And of course, malalaman natin with something deep soul connection, anong konektado yung dalawa sa isa't isa ng person mo. And we have also, with a pick a card, no? Pick a card with a yes or no question. Pwede ka magtanong doon, then of course, pipili ka na 1, 2, 3, na magsisilbing kasagutan, kailangan isa lang ang pipiliin mo. No? Kailangan, guys, abangan nyo dahil doon mo makikita lahat ng bagay na napapaloob dito sa reading na to. Doon nyo makikita yung summarize. No? Doon mo makikita lahat ng kaganapan pa sa buhay mo na may dadagdag dito sa reading na to. At doon mo malalaman talaga na kung talaga naka-resonate ka, talaga comment down below. So maraming salamat, guys. Once again, this is your Chin Rodriguez, my message channel. A free dealer, also matarder. So maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. So guys, maraming salamat and see you to the extended reading for weekly gabay. Maraming salamat, Pisces, for this wonderful reading, and see you in the next video. Bye-bye and babush!